Guys, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi na pala. Mag-alas 6 na ng gabi dito sa United Kingdom. Thank you so much sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng ating mga video. Maraming salamat. This is Anthony, ang inyong ka-sharing dito sa ating channel. So, ngayong gabing ito, napakarami ng mga nagko-comment sa atin. Gusto ko lang i-appreciate yung mga nagko-comment sa atin at saka yung mga nagtatanong ay pahapyaw na madali ang sagutin. Kasi meron din namang mga tanong na may mga videos na tayo. So, yung mga nanonood na may mga tanong kayo, most likely may mga sagot na po yan na video. So, scroll nyo lang po yung playlist natin, tapos nandyan po yung mga posible na mga tanong, mga sagot sa mga tanong ninyo. Anyway, shout out tayo sa kay Ramon. Maraming salamat Sir Ramon. Ayan, nagtatanong siya, Sir, hindi ka na ba nurse dito sa UK? So, nurse pa din po ako guys, no? Dito pa rin tayo. We manage our poultry remotely, no, online. Tapos makikita nyo yung mga posting natin, may mga CCTV yan. Tapos yung CCTV ginagamit natin yan para ma-monitor natin yung ating poultry sa Pilipinas, no. So yun yung ating, tapos lahat ng finances, lahat ng mga kuwan, ako yung nagmamanage. Ako ang umu-order ng feeds, ako ang more or less mga 50% ng marketing sa akin din. So lahat yan parang almost ako lang. Tapos yung tao ko, syempre pag may order doon, sila na rin nagpa-process. Okay, so sunod natin na gustong kong i-appreciate din ay si Romero Catalon 1947. Sir, yung iyong pagko-comment araw-araw na nag-upload tayo ay sobrang na-appreciate ko yan. Maraming salamat sa suporta mo. Kahit na yan ay simpleng heart, emoticon lang, maraming salamat, no. Na-appreciate ko talaga yan. Thank you so much. Araw-araw yan si Sir Romero Catalon. Bawat upload natin meron siyang comment. Si Enof 1002, thank you so much sa iyong sininyo, no. Salamat. Kailangan po ba ng permit pag mga ganyang 500 heads? So itong permit na to ay depende yan sa lahat ng negosyo. Dapat may permit, dapat meron kayong barangay clearance, dapat may municipal permit, tapos dapat may BIR permit kayo, no? So kung gusto nyong i-register sa DTI, pwede rin yan. Pero depende yan kung remote yung inyong lugar, nasa barangay, nasa bukid, pwede rin naman siguro na hindi i-register, no? So basta meron kayong permiso, may barangay permit kayo, okay na siguro yan. Pero hindi ko alam, discretion nyo yan. Feliciano Junior Bilyeta, thank you so much for watching our video. Boss, saan po location nyo? Saan po kayo kumukuha ng RTL? Baguhan lang po ako sa Bulacan. Taga Victoria Oriental, Mindoro po tayo guys. Ayan, so ang kinukuhanan natin ng mga RTL ay mga Facebook agents din lang, no? Wala tayong direct contact sa mga RTL supplier sa labas ng Oriental Mindoro. Meron sa Oriental Mindoro kaso ay hindi pa sila mag-harvest, no? So yun. Si Boy Payat, pwede po ba sumali sa GC nyo? Pagka po kayo ay taga Mindoro, RTL Racer na Mindoro, pwede. Yan. Shoutout sa iyo, Boy Payat. Salamat. Si Isabel, salamat sa iyong patuloy na panonood at pagsuporta sa channel natin. Sabi niya, nag-prelay pa po ba kayo o diretso na po kayo sa layer feed? So ako po, ang amin diskarte sa farm pagdating po ng ating mga manok ay pinapakain po natin siya ng growers, more or less mga 10 sacks. No, pagka napakain na natin sila sa 10 sacks,
saka po tayo nagta-transition, no? Nagkakaroon po tayo ng mixing dun sa last 3 days ng pagpapakain natin para na sa ganun hindi po mabigla ang manok natin sa layer. So ang ginagawa namin, growers, diretso na po kami sa layer, hindi na po kami pre-layer, no? So yung iba po gumagamit ng layer 1, tapos saka nagpi-pre-layer, tapos layer 1, saka po yung layer, no? So yon, depende po yan sa inyong diskarte. Kami po hindi na po gumagawa yan. Si Arvin Alaska, shoutout sa iyo, thank you so much for commenting. Magkano po ang presyo ng 500 heads na RTL kasama na ang battery cages? So meron po tayong 3 yatang separate videos doon sa mga gastos kita ng 500 heads. So pakiclick nyo na lang po, pakihanap yung video na yan. Si Roderick Cortis, may comment din siya. Maraming salamat Roderick for your comment at ang shoutout sa iyo Roderick Cortis. Boss, nagbibigay ka din ba ng antibiotic at dewormer at gaano po kadalas? So antibiotics po namin yan ay may flashing kami every weekend, no? Every Sunday nagbabacterial flashing kami. So iba-ibang klase ng antibiotics po yan. Meron kaming Premoxil, meron kaming Doximol, at meron po kaming Sulfar QR. So alternate po yan every week para hindi maging resistant yung mga manok natin, o yung mga manok natin sa antibiotics, o yung bacteria na pwedeng pumasok sa ating mga manok. Tapos ang dewormer po namin is every 4 months po kami nagdi-deworm. Okay? So, ang sunod ay kay Habib. Ayan, MD Habib. Shout out sa iyo, MD Habib. Sir, tanong ko lang, bakit hindi sinusukat ang feeds kung papakain kayo? Salamat. Kung nagpapakain daw tayo, bakit hindi sinusukat? So, yun pong mga manok namin, yung mga feeds namin is nasukat na po yan bago ibigay. So for example, yung 500, kumakain po yan ng mahigit na 50 kilos. So isang sako at parang 12-14 kilos po yun ang aming pinapakain doon sa 500. Bali 62 kilos. So ang nangyayari po, nasukat na yon, natimbang na yon, saka po yun i-scoop. Tapos yung pag-i-scoop po na yon ay tansyado na yon ng ating tao kung paano yon i-scoop. So kalimitan yung isang ganon ay 1 kilo, tapos igaganon niya dun sa isang hanay. Alam niya na kung ilan yung manok makakain ng manok na yon, at ilan na yung mga manok na makakain ng 1 kilong ganon. So okay, so yun, ganun po, tansyahan na lang yan, kasi hindi naman pwedeng sukatin ng isang manok isang sukat, isang manok isang sukat. Hindi po pwedeng ganun, matagal po yon. So si Sanggano Gaming 9185, ano yung 20 months na lifespan ng manok? Labas ba doon ang bilang yung 6 months niya simula sa sisiw? So maliban sa 6 months, ibig sabihin mag-profit ka sa manok mo sa loob ng 20 months, labas yung 6 months o kasama. Ayan, so ang pinag-uusapan po natin yung manok na 16 weeks delivered na po dito, no? So di natin pinag-uusapan yung mula sa pagkasisiw. So iba po kasi ang computation nun, ibang gastos, kaya iba rin po yon. So halimbawa, kasi dito meron tayong presyo ng RTL mula doon sa 16 weeks na 420 o kung magkano man yung presyo ngayon. So ganun po ang ginagawa natin. So kung kayo po ay mag-aalaga mula sa sisiw, ang gastos po niyan ay simula doon sa sisiw, pero hindi po kayo magpe-presyo ng RTL chicken. So mula sa simula ang inyong gastos. So at bibilang kayo hanggang katapusan ng cycle. Okay, so sunod po dito si Maria Concepcion Abueva 9520. Sabi niya, good evening po sir. Pwede ako magtanong anong size po ng battery cages na 48 heads? Ayan. So isang cage po niyan is 7 foot po o 7 feet po yung haba. Tapos 5.5 po, 5.5 yung taas.
Tapos yung lapad po mula doon sa unahan hanggang sa dulo is 4.5 feet. No, yan po yung mga yan ang sukat. Hindi ko po alam kung ilan ang sukat nung loob ng cages, yung tiga-apat na partition. Hindi ko po alam kung ilan po. So 3 layers naman po yan. So sunod ay si Renz Christian Pida na 7547. Thank you so much sir sa pag-comment. Thank you. God bless. Okay lang po ba ang RTL na may katabi na babuyan? Hindi ko rin po alam, pero may mga nakita po ako na may nag-aalaga ng baboy, meron din nag-aalaga ng RTL, magkatabi lang. Pero sa tingin ko mas sensible na magkahiwalay po sila. Dapat magkahiwalay sila. Okay, so average, ito po sabi ni Edmond Edmond Tagyam. Sabihin nyo sir ang gross income daily. Ayan, so sabihin nyo sir gross income daily. Ayan, so syempre shout out sa iyo Edmond. Si The Anime Lover, madali daw magkwenta, pero sa totoong buhay marami pwede mangyari. Totoo naman yon, totoo yon. So madali naman talaga magkwenta, pero itong kinikwenta naman natin dito, hindi ito katang isip, no? Ito ay nangyayari at ito talaga yung nangyayari sa aming poultry. Sabi niya, baka daw wala akong alam masyado sa pag-layer. Ayan. So, wala nga po akong masyadong alam. Actually, ako po ay nag-aaral pa sa ating negosyo, pero kumikita tayo. Ibig sabihin sa last 5 months po na nagsimula tayong mag-layer, tayo po ay hindi nalulugi pa. Awa ng Diyos, no? So yung ating kinikita ay above actually dun sa ating expectation. So meron po tayong initial expectation, tapos sa computation natin sa target na income, above po dun sa ating target income yung kinikita natin. Okay, so si Pinoy Talent, shoutout din sa iyo. Si Roderick Ortiz, shoutout ulit sa iyo. Lakas po ng background, sabi niya. Sa susunod tatanggalin na natin yung mga background. Nakalimutan ko lang actually tanggalin yung mga yan. Chester Manuba, shoutout sa iyo. Boss Sandugo TV, ano lahi po ng RTL nyo? Salamat po. Ang ating RTL na ginagamit ngayon ay Loman, no, Loman lahat, Loman White. 'Yun ang ating laman ng poultry natin ngayon. Pero marami magaganda, may decal white, decal brown, Loman White. Meron ding Rhode Island Red, meron din silang mga H&N, mga ganyan. Maraming pwedeng diyan gamitin. Actually magagandang klaseng manok din 'yan. Si Morris, good day sir, parang 2,500 per month net income mo sa isang buwan for 20 months. So pag 100 heads lang po talaga ang inyong aalagaan, mababa lang yung inyong net income, no? So wag tayo masyado mag-expect, kasi kung ano lang iitlog ng ating manok, kung ilan lang ang bilang ng ating manok, yun lang po ang ating pwedeng gawin. Okay, shout out kay Romel Sorique, shout out sa iyo. Michael Reser, shout out sa iyo sir. Ayan, si Joshua Kadusale, ayan, shout out din sa iyo. Si DR Farm, shout out sa iyo. Sabi niya, keep uploading ng mga videos, mas marami naniniwala. Mas naniniwala kami sa iyo kaysa sa mga nagko-comment na wala naman yatang experience sa pagnenegosyo ng ganito. Salamat bossing DR Farm 24. Ayan, si MJOFW, ayan, so maraming salamat din, dati din daw siya nag-aalaga. Si Digong J6K, shoutout sa iyo, maraming salamat. Si Aurelio Pelen, shoutout, maraming salamat sa iyo. RJ Arellano, ayan, salamat din sa iyo RJ Arellano, thank you. Ayan, so guys, hanggang dito muna yung ating mga sinagot na mga tanong. At maraming salamat sa inyong pagtulong sa ating channel. Ayan, see you all sa susunod na video, at na-appreciate ko po kayo. No, maraming salamat sa tulong ninyo sa pagsuporta sa channel, at yan, bye-bye, God bless.